Inabot hanggang gabi ang ika-4 na araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte kahapon. Sumentro pa rin ito sa seryoso umanong banta ng bise sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Arles de los Santos. Ninyong lahat, Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos, maalis mo man ako sa presidential days, hindi pa rin ikaw ang presidente. Walang boboto sa'yo. Please lang. Okay, thank you. Wala. The Vice President was furious and fuming mad when she uttered those. Ito raw ang batayan ni NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotoc, kaya nasabing seryoso ang banta ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at former House Speaker Martin Romualdez sa online press conference ng bise noong November 23, 2024. 7 timestamps mula sa naturang video ang ipinakita ng prosekusyon kung saan gigil, galit at nagmumura ang bise. Ang bahagi naman kung saan sinabi ni VP Sara na may nakausap na siyang papatay sa Pangulo sakaling patayin din siya ay isa rin sa pinagbasehan ng NBI sa pag-evaluate at pagsasampa ng kasong grave threat at inciting to sedition. It shows persistence on the part of the Vice President. Pwedeng mag-take advantage doon yung ibang grupo, thinking na pag in-assassinate natin ang tatlo, ang sisisihin ang Vice President. Binalikan din ng NBI ang press con noong October 18, 2024 kung saan nagbanta rin umano ang bise sa Pangulo. Imagine myself cutting his head. Tanong naman ng prosekusyon, baka raw nagjo-joke lang ang bise. Pero nag-object ang defense team. Hindi rin pinayagan ng presiding officer na ituloy ang tanong na yan. Pinuna naman ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison si Lotoc sa panay na tingin nito sa kanyang notes tuwing nagtatanong ang prosekusyon. Would you state an observation on the note? Your Honor, I think Counsel, you must we be recognized agreed first. that only one counsel shall speak insofar as the presentation of a witness is concerned. Kaya si Senator Judge Ping Lacson tumayo na at siya ang nagtanong sa notes ni Lotoc. Opo. Are you referring to an investigator's notes or notebook or simply notes? No, Your Honor. During the investigation, I have copies of the affidavit of investigations Okay. that we have. Pinuna naman ng depensa at ni Senator Judge Amy Marcos ang typographical error sa mga affidavit at subpoena ng NBI. November 6, 2024 ang nakalagay sa affidavit of investigation at subpoena ng NBI sa bise. Pero sabi ni Lotoc, December 11 dapat yan. Natanong naman ng abogado ng bise na si Attorney Mark Vinluan si Lotoc kung may bias daw ba ang NBI sa investigasyon nila laban kay VP Sara. Considering the structure involving the NBI, the DOJ, and the Office of the President, don't you think that there was bias against VP Sara? Our investigation, Your Honor, is evidence-based. Nung pinag-usapan ho namin ito, nung ina-analyze ho namin ito, nung nag-follow kami ng mga phases at analysis, we believe and we agree that among ourselves na buo ang ebidensya, kumpleto ang ebidensya, na-comply natin yung requirement ng prima facie case. Sa usapin naman ng banta umano sa buhay ni VP Sara at ng kanyang pamilya, iginiit ni Lotoc na wala silang validated information patungkol dyan. Kaya hindi umusad at wala silang naging rekomendasyon sa kanilang investigasyon. Samantala, handa raw si Pangulong Marcos na pag-aralan sakaling hihilingin ng mga senador na pabuksan ng BIR box na naglalaman ng tax records ng bise at mister nito. Ayon sa palasyo, wala pang request mula sa Senado. Pero sa ngayon, katulad ng sinabi natin, ang Pangulo po ay hindi makikialam kung ano ang proseso na ginagawa sa Senado. Nasa pamumuno na po yan ng Senado kung paano po nila ito mapapabilis.
Mga kapatid, Mobile Journal Arles de los Santos po, hatid ang mukha ng balita.